Nagsisimula ang pelikula sa Cape Town, South Africa, kasama ang isang lalaki na nagngangalang Matt Weston. Hindi siya simpleng lalaki lamang, siya ay isang CIA safe housekeeper, ibig sabihin, siya ang namamahala sa mga CCTV at sa paglock ng mga pinto sa isang lihim na lugar ng CIA. Mayroon siyang girlfriend na nagngangalang Ana, ngunit inilihim niya kay Ana ang kanyang tunay na trabaho, na sinasabi sa kanya na isa lang siyang regular na tao na nagtatrabaho sa isang klinik. Medyo nakakulong ang pakiramdam ni Weston sa safe house. Pagkatapos ng isang taon sa trabaho, tinawagan niya ang kanyang boss, isang lalaking nagngangalang David, upang ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Sabik na siyang patunayan ang kanyang sarili na lumabas sa field, pero sinabi ni David sa kanya na huwag magmadali, at maghihintay muna siya ng 4 na buwan dahil hindi pa handa si Weston. Ngunit sabik na si Weston, kaya nakikiusap siya kay David na patunayan ang kanyang sarili, at tulungan siyang makakuha ng passport papunta sa Paris. Nagtanong si David kung bakit gusto ni Weston na pumunta sa Paris. Sinagot ni Weston na doon balak ni Ana na lumipat, at gusto niyang makasama siya doon. Pumayag si David na sumuporta sa kanya, ngunit hindi siya nangako ng anuman. Sa paglipat ng eksena, nakilala namin si Tobon Frost, isang dating hotshot ng CIA na naglalakad sa mataong lugar. Siya ay pumunta doon para makipag-usap sa kanyang kaibigan na si Alak, isang opisyal ng MI6. Ibinigay ni Alak kay Frost ang isang maliit na device na puno ng lihim na dumi sa ilang mga matataas na opisyal. Binalaan siya ni Alak na maaaring makaakit ng matinding gulo ang impormasyong ito, kaya mas mabuting maging handa siya. Hindi nababahala, itinago ni Frost ang aparato sa pinakaligtas na lugar na siya lang ang nakakaalam. Sa sandaling iyon, isang gang ng mga mersenaryo ang pumasok, ngunit hindi madaling matalo si Frost at pinabagsak niya sila. Sa kanyang paglabas, ipinagpalit niya ang kanyang damit sa isang random na lalaki, at kapag siya ay nasa labas, isang sniper ang kumuha ng pagbaril, ngunit sa pagbaril, nalaman ng sniper na ang taong binaril niya ay hindi si Frost. Pagkatapos ay sumakay sila sa kotse habang sinusubukan ni Frost at Alak na malampasan ang mga kalaban. Ngunit ang mga taong ito ay hindi sumusuko. Nabaril nila si Alak, at bumangga ang sasakyan papunta sa ibang mga sasakyan, ngunit nakatakas si Frost sa kanilang paghabol. Nagtungo siya sa mga taong nagprotesta, ngunit nahanap at na-corner siya ng mga mersenaryo, na pinilit siyang pumasok sa loob ng konsulado ng US para makaiwas sa gulo. Pagpasok, sinabi niya ang kanyang pangalan bilang si Agent Tobon Frost. Ang CIA ay mabilis na nalaman ito, na pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Whitford, na naglagay sa konsulado sa buong lockdown. Lumalabas na si Frost ay naglalaro ng madumi, nagbebenta ng intel sa kalaban, at hinahanap para sa paniniktik sa hindi isa kundi 4 na kontinente. Kaya, ang CIA ay bumuo ng isang team at nagpaplanong hulihin si Frost sa safe house sa Johannesburg. Lumipat ang eksena kay Matt Weston na isang safe housekeeper, tumunog ang kanyang telepono at ito ang ahensya. Mayroon silang reserbasyon para sa kanya, isang high-profile na target ang dadalhin sa safe house, at nagpaplano sila ng interogasyon sa gabing iyon. Kailangang ihanda ni Weston ang lahat. Kaya, tinawagan ni Weston ang kanyang girlfriend at kinansela ang kanilang mga plano, na nagsasabi sa kanya na nagkaroon ng problema ang klinik na pinagtatrabahuan niya. Pagsapit ng gabi, isang pangkat na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Daniel Kiefer ang nagpakita sa safe house na dinadala si Tobon Frost. Nandyan sila para malaman ang mga sikreto ni Frost at alamin ang mga nalalaman niya. Sa kabila ng mabigat na pag-ikot ng interogasyon, pinipigilan ni Frost ang kanyang bibig na magsalita. Ngunit pagkatapos, sa hindi inaasahan, biglang dumating ang mga mersenaryo sa safe house. Nagsimulang lumipad ang mga bala sa isang face-off sa pagitan ng mga tauhan ni Daniel at ng mga mersenaryo. Habang ang mga tauhan ng magkabilang koponan ay nagsimulang bumagsak ng paisa-isa, ang mga mersenaryo ay nakakuha ng higit na kalamangan at ganap na tinapos ang koponan ni Daniel sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang commander. Iniwan nito si Weston bilang huling lalaking nakatayo. Nakatago sa dingding, gumawa si Weston ng isang matapang na desisyon. Kailangan niyang panatilihing ligtas ang isang tao sa safe house kahit na ito ay si Tobon Frost. Kaya, pinusesan niya si Frost at inilagay siya sa trunk ng kotse. Sa sandaling iyon, nasa gitna sila ng isang habulan sa kotse sa pagitan ni Weston at ng mga mersenaryo. Habang umiiwas sa mga bala at sa mga masasamang tao, nagawa ni Weston na tawagan ang ahensya.
Sinabi niya ang tungkol sa pag-atake ng mga mersenaryo sa safe house at ang kanyang mahusay na pagtakas kasama si Frost. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari at inutusan nila siyang huwag dalhin si Frost sa konsulado at bantayan siyang mabuti. Gamit ang husay ni Weston sa pagmamaneho ng sasakyan ay nakatakas siya sa mga mersenaryo. Gayunpaman, nagawa ni Frost na makawala mula sa trunk ng kotse, na humantong sa isang tunggalian sa pagitan nila ni Weston. Nagreresulta ito sa isang pagbangga, ngunit si Weston, na nakaligtas sa pagbangga, ay agad na nakalabas sa kotse at tinutukan ng baril si Frost. Bumalik sa punong tanggapan ng CIA, si Whitford ay gumagawa ng plano. Inutusan niya ang isang tactical na koponan na lumipad sa South Africa upang kunin sina Weston at Frost. Ngunit si David ay nag-alinlangan sa plano, na nagsasabi na ito ay magtatagal ng 18 oras bago makarating ang koponan sa South Africa. Sa ngayon, si Weston lang ang tao nila sa lupa. Samantala, habang pinangunahan ni Weston si Frost sa isang bagong hideout, nagsimulang makipag-usap si Frost. Ibinunyag niya ang kanyang katayuan sa CIA noong nakaraan at nakikipaglaro siya sa isip ni Weston, na nag-udyok sa kanya na tanungin ang kanyang katapatan at ang kanyang boss. Sinabi niya ang pag-atake ng mga mersenaryo sa safe house ay utos ng mga nakakataas sa gobyerno. Pagkatapos ng lahat, ito ay dapat na maging ligtas. Binalaan ni Frost si Weston na ang ahensya ay hindi dapat pagkatiwalaan, dahil iiwan lang nila siya sa ere kapag ang mga bagay ay naging mahirap. Bumalik sa CIA, at dito na nagsimula ang mga hinala. Hinala ni Whitford na mayroong traidor sa kanilang hanay. Gusto niyang malaman ang lahat ng detalye tulad ng background information, at affiliation sa sinumang ahente na nakatalaga sa kaso ni Frost. Ngayon, habang dumarating sina Weston at Frost sa isang hotel, tinawagan ni Weston ang kanyang girlfriend na si Anna. Tumawag siya na nagsasabi ng isa pang dahilan, sa pagkakataong ito ay sinabi niya na magkakaroon ng pagbabago ang kanilang klinik at kailangan niyang manatili doon. Samantala, si Frost kasama ang kanyang sinanay na spy ears, ay nakikinig. Sa sandaling umalis na si Weston sa telepono, si Frost ay pinagsabihan si Weston tungkol sa kanyang relasyon, na sinasabi sa kanya na ang mga kasinungalingan at mga lihim ay hindi pundasyon para sa pag-ibig. Binalaan niya si Weston na ang katotohanan ay laging lumalabas sa huli at hahantong lamang ito sa paghihiwalay. Gayunpaman, walang pakialam si Weston. Gumanti siya, na nagsasabing hindi siya si Frost at ang kanyang pag-ibig ay hindi magkakaroon ng kalunos-lunos na wakas tulad ng sa kanya. Sa isang tawag kay David, nalaman ni Weston na siya ay mag-isa para sa isa pang 12 oras. Isang bagong safe house ang nakahanda para sa kanya, ngunit nasa ibang bansa ito. Ang misyon ni Weston ay magtungo sa isang stadium at kumuha ng GPS device mula sa isang go bag, na magdadala sa kanya sa bagong hideout. Dinala ni Weston si Frost sa stadium, ngunit nang nasa kamay na niya ang GPS device, binaliktad ni Frost ang sitwasyon. Gumagawa siya ng eksena, sumisigaw na nandyan si Weston para kidnapin siya. Nakuha nito ang atensyon ng mga lokal na pulis na pinigilan si Weston. Sinusubukan niyang ipaliwanag na si Frost ay isang high-profile na kriminal at siya ay nasa isang misyon ng CIA upang hulihin si Frost ngunit hindi nakinig ang mga pulis. Kaya gumawa si Weston ng mabilis na pagtakas, nagawa niyang kumawala sa mga pulis, at lumabas sa istasyon para habulin si Frost. Ngunit nang sa tingin niya ay na-corner niya si Frost, pinigilan siya ng isang security guard. Sa kasunod na standoff, binaril ni Weston ang guard, pagkatapos ay hinabol niya si Frost ngunit bigla siyang tinambangan. Nagawa ni Frost na pabagsakin si Weston, ngunit pagkatapos ay iniligtas niya ang buhay nito, na nagsasabi na pumapatay lamang siya ng totoong kalaban. Ngayon ay naging wanted na siya sa mga pulis, si Weston ay nagtungo sa isang payphone at tumawag sa ahensya, na ipinapaalam sa kanila na nakatakas si Frost habang sila ay papaalis sa stadium. Sinabi sa kanya ni Whitford na magpahinga muna dahil ang ahensya na ang bahala dito. Ang mundo ni Weston ay umiikot. Sa pakiramdam na na-corner, tumungo siya sa isang istasyon ng tren upang salubungin si Anna, na papunta sa Paris. Siya ay umamin tungkol sa kanyang trabaho na siya ay isang ahente ng CIA, hindi clinic worker. Galit na galit si Anna nang marinig niya iyon, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang boyfriend. Nakiusap si Weston sa kanya na umalis ng bansa, ipinagtapat na natatakot siya kung may mangyari sa kanya. Nang makita niyang papaalis na ang kanyang girlfriend,
Tumungo siya sa isang lokal na internet cafe na naglalayong subaybayan si Frost gamit ang database ng CIA, ngunit nanonood ang CIA. Nakikita ng CIA ang ginawa ni Weston. Inutusan ni Whitford sina David at Linklater na magtungo sa South Africa at hulihin si Frost. Samantala, binisita ni Frost ang kanyang matandang kaibigan na si Carlos sa Langa. Ang kanilang masayang pagkikita ay maikli lamang habang sila ay mabilis na pumasok sa computer room para tingnan ang mga impormasyong itinatago ng ahensya. Si Carlos, isang profesional sa pamemeke ng dokumento, ay nagbigay kay Frost ng isang bagong pasaporte at mga papeles. Pinayuhan niya si Frost na iwasan ang mapanganib na buhay ng espiya, ngunit ipinagkibit-balikat lamang ito ni Frost. Tiniyak niya kay Carlos na kontrolado niya ang lahat, ngunit sa sandaling iyon, ang mga masasamang mersenaryo ay dumating sa tahanan ni Carlos. Natagpuan lang ni Weston ang lokasyon ni Frost nang maganap ang kaguluhan. Ang pamilya ni Carlos ay nadamay sa kaguluhan, at si Carlos mismo ay namatay. Si Frost ay gumawa ng isang matapang na pagtakas sa rooftop, ngunit ang mga kalaban ay sumunod sa kanyang landas. Sa tapang ni Weston, hindi inaasahang gumaganap siya bilang bayani. Gumagamit siya ng truck upang tulungan na makatakas si Frost, ngunit ang mga mersenaryo ay hindi nalalayo. Sinisira nila ang sasakyang tumakas na iniwan si Frost at Weston sa paglalakad. Ito ay isang hindi inaasahang alyansa sa harap ng panganib. Ang dalawang hindi malamang na magkaalyado ay pumasok sa isang gusali na namamahala upang tambangan ang mga humahabol na armadong lalaki. Sa kasamaang palad, natamaan si Frost ng bala. Si Weston naman ay binugbog ng husto ang mersenaryo para magsalita. Ibinunyag ng mersenaryo ang misyon, na nagsasabi na sila ay binayaran ng isang lalaki na nagngangalang Vargas na kasabwat ng CIA. Ang kanilang misyon ay kunin ang isang device na hawak ni Frost. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumating sina David at Linklater sa South Africa, naghihiwalay sila upang malibot nila ang mas maraming lugar para mahanap nila si Frost kaagad. Samantala, dinala ni Weston si Frost sa isang lokal na drugstore para gamutin siya. Habang ginagamot niya ang sugat, nagbigay si Frost ng ilang napapanahong payo, huwag patayin ang mga inosenteng tao. Ibinahagi niya ang kanyang nakakatakot na kwento na pinatay niya ang isang air traffic warden. Samantala, ang hinala ni Linklater ay napukaw. Sinabi niya kay David na pinaghihinalaan niya ang pagtulong ni Weston kay Frost, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni David. Pinaninindigan niya na kung kasama na ngayon ni Weston si Frost ay naniniwala siyang dadalhin niya ito sa safe house. Kaya pumayag sina David at Linklater na magkita sa lumang safe house. Si Weston, nang marinig ang tawag, ay dinala si Frost sa kanilang bagong hideout. Sa pagdating, hinawakan niya ang gwardya ng safe house na si Keller habang tinutukan ng baril, inutusan siyang tawagan ang ahensya at iulat ang presensya ni Frost. Samantala, nagkita sina Linklater at David, at naging madilim ang mga pangyayari. Si Linklater sa pagkakataong ito ay nagsabi ng katotohanan tungkol sa nangungunang sikretong file ng ahensya na hawak ni Frost. Nang napagtanto ni David na alam niya ang micro-device, bumunot siya ng baril at pinatay niya si Linklater. Bumalik sa safe house, sina Weston at Keller ay abala sa isang malalim na pag-uusap tungkol sa kanilang mga tungkulin sa pagbabantay sa safe house, ngunit bigla siyang inatake ni Keller. Ang dalawa ay mahigpit na naglaban, kung saan si Keller ay nakatama kay Weston, ngunit hindi madaling matalo si Weston. Nakuha niya ang mataas na kalamangan, pinabagsak niya si Keller at tinapos siya. Dumudugo at nanghihina, gumapang si Weston papunta kay Frost, pinipilit siya kung ano ang nasa file na iyon. Inamin ni Frost na naglalaman ito ng intel sa ilang seryosong tiwaling ahensya. Sa paghahayag na ito, nagpasya si Weston na i-unlock ang mga posas ni Frost, ngunit sa halip na magpasalamat, iniwan ni Frost si Weston na nawala ng malay at lumabas sa safe house. Nang magising si Weston, nakita niya ang isang lalaki sa kanyang tabi na walang iba kundi si David Barlow. Ang katotohanan ay unti-unti nang nalaman ni Weston na si David ay kasabwat ni Vargas. Ibinunyag ni David ang katotohanan, ang file ay nagtataglay ng mga nakapipinsalang sikreto tungkol sa mga matataas na opisyal, at kinumbinsi niya si Weston na dapat niyang pigilan ang katotohanan na lumabas. Inutusan niya si Weston na ilabas ang isang maling kwento tungkol sa lahat ng nangyari, na nangangako sa kanya ng kaligtasan. Ngunit nang wala sa oras, biglang dumating si Frost sa eksena, pinatay ang lahat ng mga tauhan ni Vargas. Gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis para makaiwas sa isang bala mula kay David.
Si Weston, na nakabitin pa, ay kinuha ang kanyang baril at binaril si David. Sa kanyang huling lakas, gumapang siya patungo sa nasugatan na si Frost. Ibinigay ni Frost kay Weston ang file. Sa kanyang huling hininga, hinihiling niya sa kanya na maging mas mabuting tao, at gawin ang tama. Sa huling mga salitang iyon, namatay si Frost na iniwan si Weston na naguguluhan sa mga pangyayari. Bumalik ang eksena sa punong tanggapan ng CIA. Naroon si Weston upang iulat ang mga kaganapan sa South Africa kay Whitford, ngunit si Whitford, na gustong maiwasan ang anumang mga iskandalo ng ahensya, ay iginiit na dapat magsinungaling si Weston tungkol sa kung ano ang nangyari. Sinisiyasat ni Whitford si Weston na nagtatanong sa kanya kung nagbigay ba si Frost ng anumang file sa kanya, ngunit sinabi ni Weston na wala siyang alam tungkol sa file na hawak ni Frost. Binalaan siya ni Whitford tungkol sa mga panganib na may dudulot ng pagkakaroon ng ganoong file, ngunit si Weston, isang lalaking nasa isang misyon, ay hindi natatakot sa pagtago sa file. Iniwan ng mga banal na bulwagan ng ahensya, nagpasya si Weston na oras na para malaman ng mundo ang katotohanan. Ginagawa niya ang kontrobersyal na desisyon na i-upload ang file para malaman ito ng publiko, na inilantad ang katiwalian sa iba't ibang mga tauhan ng intelligence, kabilang ang kanyang sariling mga superior sa CIA. Pagkatapos ay bumiyahe si Weston sa Paris kung saan nakita niya si Anna. Pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, isang ngiti ng kasiyahang bumabalot sa kanyang mukha, alam niyang ligtas siya at maayos. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo. Salamat sa inyong panonood.